Pinost ni Pia Cayetano sa FB. Pinost niya po yung pinost niya po yung pag-amin ni Shell Jokno na talaga naman pong wala naman talaga silang matatag na ebidensya laban kay BP Sara. Teka muna, masyado ka madaldal, Ngips. At syempre, in spirit of fairness, pasasagutin natin mamaya si Shell Jokno. Oh. Ito po, panoorin natin si Shell Jokno. Ito po ay mula sa post sa FB post ni Pia Cayetano. Sakali lang, baka may makuha tayo dito. So ano makukuha natin if we grant all the Pilipinas University? The evidentiary facts, Your Honor, that we're not yet hindi pa nakita ng House. So nagbabaka sakali din? Hindi po, we still don't know what you'll see. We are basing the request for the bank records on the evidence and information provided by the Anti-Money Laundering Council, which appears to show that there were billions of pesos that went through the accounts. Okay, so the anti-money laundering does not deal with income, they deal with flow. So pag sinabing billion, that doesn't mean that a certain official has billions in their account. So meaning if I have ₱1 million deposit on January 1, and then on January 5, I take it out and put it in time deposit for 1 month, and 1 month later it comes out, hindi na 1 million yon. 1 million in, 1 million out, 1 million in the time deposit, paglabas 4 million na yon. So hindi evidentiary yung speculation sa ikot ng pera, meaning all I have to do is find someone with a bank account and give them a long enough period, and I will say that they have hundreds of millions or billions. Precisely, Your Honor, that is why we want. Nagbabaka sakali lang, baka may makuha tayo dito. So ano makukuha? Ayun. Nagbabaka sakali lang, baka may makuha tayo dito. Ibig sabihin, talagang fishing expedition lang po. Yan, pinapakita po niyan. Fishing expedition lang talaga yung ginawa ni Shell Jokno sa pagpapabukas po nila. Okay. Bakit po fishing expedition? Hanggang ngayon, wala pa rin po silang bintang eh. 'Di ba? Bakit nyo pinabubuksan? Alam nyo po kung kay Senator Marcoleta to? Kung nariyan po si Senator Marcoleta, malamang talagang makikipagtalo talaga ng mahabaan si Senator Marcoleta eh. Talagang magkakasigawan, magkakainitan na rito. Masyado kasing malumana. Yun lang ang problema ko dyan kay Cayetano. Buti pa yung ate niya eh. Parang ang pakiramdam ko kasi kay Cayetano, kinukumbinsi niya pati yung mga kalaban na umayon. Hindi pa rin matanggap ni Cayetano na yung mga yan, hindi mo na makukumbinsi kahit kailan yan na bumaliktad. Ito po ang paliwanag ni Shell Jokno. Nakita po natin ha, ang batayan niya po yung AMLAC yung AMLAC, 'di ba? Inimbitahan nila yung AMLAC. Sabi nila, oh, malaki, bilyon-bilyon yung pera sa AMLAC. Bilyon po yung transaksyon sa AMLAC, pero hindi po ibig sabihin na bilyon po yung pera ng mga Duterte. Kasi kung may negosyo ka di ba? Ibig sabihin, lahat ba ng papasok, kunwari po, yung benta po ba ng Jollibee sa isang araw, ang ibig sabihin, yun yung kita ng Jollibee sa isang araw? Napaka-engot. Gusto nilang palabasin na kung may bilyon na transaction, bakit walang bilyon yung pera nila sa salin? Tapos itutugma-tugma. Bakit daw hindi raw, kaya nila gustong pabuksan yung pera o kung magkano yung bank account, kasi ito yung pumapasok sa AMLAC, pagkukumparahin lang. Ano yung binibintang nyo talaga? Panay pahiwatig. May billion na transaction, tapos 88 million lang ang salin. Ano ngayon? Alam nyo ba ibig sabihin ng salin? Alam po nila yung salin. Ang salin po, yan po yung asset mo at the end of December 31. Matagal na po nating napaliwanag yan.
na pag nagbangko ka ng 1 million, tapos ibinayad mo yung 500 million, ang transaction mo, 1.5 million na. Eh wala, hindi naman naging 1.5 million yung pera mo eh. Nagbayad ka ng negosyante ka, di ba? Oh, nagdeposito ka sa bangko na 1 million. Yun yung puhunan mo. Tapos bumili ka kunwari, negosyo mo para mabilis lang. Buy and sell lang. Para mabilis ang kwentahan. Bumili ka ng goods na 800,000. So may natira kan. So magkano na ang transaksyon? 1.8 million. Ibig bang sabihin, ang pera mo sa bangko, 1.8 million? Hindi. Magkano ang pera mo? 200,000. Eh kung nalugi ka, ang transaction mo 1.8 million. Pero ang pera mo 200,000 lang. Alam na po natin to lahat eh. Kaya lang, pinaiikot lang tayo nito ni Jokno. O ngayon, sumagot po sila in fairness. Ito ang sagot ni Jokno para baka may mahita tayo. Kaya lang, wala rin ako nahita eh. Pinagpapauna ko na sa inyo. Wala po rin katwiran. Sinunog niya lang yung sarili niya. Ito po ang sagot ni Jokno. Basahin ko lahat baka may mahita tayo. With all due respect to the Senator Judge at para hindi maligaw ang publiko, ito po ang konteksto at kompleto na sinabi ko. Gusto nilang pala basahin na in-splice lang yung video. Ang fishing expedition ay maaring sabihin nating nangyari kung only if the party requesting the evidence or documents ay nagbabaka sakali lang. Baka may makuha tayo. So siya po, dinefine niya yung fishing expedition na pagbabaka sakali, baka may makuha. Sige, tuloy natin. Malinaw po yung definition ni Jokno ng fishing expedition baka sakali. So pabubuksan natin yan, baka sakaling may makuha tayo. Tuloy natin yung pagbabasa. Linawin ko po, hindi tayo nagbabaka sakali. Hindi raw siya nagbabaka sakali. May probable cause o sapat na dahilan na nakita sa record ng Anti-Money Laundering Council tungkol sa bilyon-bilyon dumaan sa accounts ng BP at ang kanyang asawa. So, ayon daw sa AMLAC, na bawal po yung ginawa ng AMLAC, kaya po may kaso si Taba. Bawal po na ikaw ay tumistigo. Kaya may kaso yan eh. Kinasuhan ni Mans Carpio yan eh. Sino may sabi nun? Kakampi ba natin? Pag si Mans Carpio lang po nagsabi na bawal yung ginawa niya, duda pa dapat kasi Mans Carpio. Hindi po. Isang kilalang dilawan. Dating BIR Commissioner Kim Hinares ang nagsabi na bawal kang tumistigo sa AMLAC. Kahit saan pa yan. Kahit sa impeachment, hindi mo pwedeng tumistigo. Hindi ka pwedeng tumistigo dyan sa AMLAC na yan. Kaya, ano yan sinasabi sa batas? Yung fruit of illegal tree ba? Nakalimutan ko. Fruit of a rotten tree. Yun po yung konsepto niya. Pag yung pong ebidensya mo ay galing sa illegal na paraan, hindi na pwedeng gamiting ebidensya. Yun ang kinakatwiran niya yung AMLAC. Okay lang sana kung kinatwiran niya yung poison tree. Fruit of the poison tree yan. Yang kinakatwiran mo, Jokno. Hindi ako abogado. Nakikinig lang ako sa inyo. Fruit of a poisonous tree. Kinakatwiran mo yung AMLAC. Sino po si Kim Hinares? Dilawan na dilawan po yan. Hindi po natin kakampiyan. Siya po ang nagsabi na bawal mag-testify ang kahit sino sa AMLAC. Kaya may kaso po si Taba. Kauupo. Kapapalit lang po yun. Sige, tuloy natin.
Hiningi ang sabi ni Jokno, hindi tayo nagbabaka sakali kasi meron daw bilyon-bilyong dumaan sa accounts ng BP at ng kanyang asawa. Imagine niyo, may dumaan lang. Eto napakasimple. Yung benta ng Jollibee ngayong araw, kita ba yan? Yan po ba ay mapupunta? Benta yun po yung ibig sabihin ng dumaan na transaksyon sa bangko. Dahil po kung legal kang tao, idadaan mo po sa bangko lahat ng transaksyon mo. Bibili ka kung legal ka negosyante, bangko lahat. Kung illegal ka, yan yung maleta, sa maleta po papadaan. Balikan natin. So, ibig sabihin, yung halimbawa ko kanina, ganun po yun. Ikaw ay nangutang sa bangko. Utang pwedeng utang po yun. Nangutang ka ng puhunan. Di ko po alam kung ano po yung sitwasyon nila BP Sara. Karaniwan po sa mga negosyante, nangungutang po yan ng puhunan sa bangko. Kasi po kilala naman pamilya to. Maneses Carpio to. Asawa to ng Duterte. Pautangin natin yan. Halimbawa, umutang sila ng 100 million. Utang ng 100 million, di ba? So, pamuhunan sa bangko, sa negosyo. So, magtatayo ka ng magwi-withdraw ka ngayon, pantayo mo ng tindahan. 100 million, mga 4 million, nagpatayo ka ng tindahan. Mga goods, 2 million. So, nag-withdraw ka ng 4 million, 104 million na yung transaction. Hindi na dadagdagan yung pera mo, pero yung transaction lumalaki. 'Di ba? Bumili ka ng goods na worth 10 million. Nilagay mo sa tindahan mo. So magkano na yung transaction? 114 million. Pero ang pera mo hindi na dadagdagan, yung transaction mo lumalaki. Kumita ka. Kumita ka ng nakapagbenta ka ng 3 million. Dineposito mo na naman sa bangko. Alam mo nyo po sa Jollibee, punta po kayo, tambay po kayo sa SM. Pag malaki na po pera ng Jollibee, pupunta na sila sa bangko sa BDO. Meron po sila express lane doon. Ide-deposito na nila. Baka ma-hold up pa sila Punta na sila sa bangko. Kaya marami pong transaksyon yan. Kada transaksyon, dineposito mo na naman yung kinita mong 3 million. So, 117 million na yung pera mo. Yung transaction mo. Etc. etc. Magiging billion talaga kahit wala kang billion nakita. Ang salin po, yun po yung magkano. Kaya ito si Sel Jokno, tuloy natin baka naman si Sel Jokno merong katukwiran. Okay. Hiningi natin ang bank records para makita kung tugma ito sa sinasabi ng AMLAC reports. So bakit kayo nanghihingi ng bank record? Wala silang binibintang Gusto nilang kumuha ng record para sabihin kung tugma o hindi tugma. Sige, tuloy natin. Tandaan, ang bank records ay maaari lang mailabas kapag may utos o sabpina mula sa korte. Ibig sabihin, kung nabuksan ng camera ang mismong bank records bago ang trial, paglabag yan sa karapatan at due process ni BP Sara. Pero yung AMLAC reports, hindi mo sinasabi na bawal kahit wala pong korte na mag-utos sa AMLAC. Di ba? Hindi po inutos ng korte yung AMLAC Ang sinasabi mo, bank record. Pero yung AMLAC, hindi mo sinasabi na hindi po pwedeng mag-utos. Okay. Bakit nyo hinihingi ngayon? Para pagtugmain. Pinoprosecute nyo yung tao. Tatanggalin nyo sa posisyon. Pero ang kahilingan nyo sa bangko, pagtutugmain lang natin. Hindi ba yan yung classic na fishing expedition? Paano kung hindi tugma? May kasalanan na yung tao. Nakukuha po ninyo, ang katwiran niya mismo nagpapahamak sa kanila. Ngayon, may sabpina na para sa bank records ng Vice Presidente. Magagamit ito na magkabilang panig para patunayan ang kanilang kaso. Ano yung kaso nyo? Sabi mo nga, pinagtutugma mo lang
Sa ganitong paraan, makakapagpasya ang senador judges batay sa kabuuan ng ebidensya. Joke, no? Talagang isa kang malaking joke, no? Alam mo kung bakit? Nakakatawa yung sinasabi mo. Tapos sabi nila, ang galing ni Joke, no, nanalo. Hindi siya nanalo. Wala pang debate. Meron ng pasya si Chis Escudero. Paanong nanalo? Yan, mananalo yung ganyang katwiran. Nakapagpasya na si Chis Escudero, wala pang debate. Di ba nagdidebate pa lang? Tapos nagbasa ng mahaba si Chis Escudero, nagpasya siya ng hindi nakikinig sa debate. Ito ay classic na fishing expedition. Kaya daw nila, ngayon ang sinasabi niya, eto maganda, balikan ko lang linawin ko po, hindi tayo nagbabaka sakali. May probable cause na sapat na dahilan na nakita sa record ng Anti-Money Laundering Council. Paano nyo nakita yung record ng Anti-Money Laundering Council? Samantalang, hindi po pwede na ilabas yung AMLAC report na yan. Ayon kay Kim Henares. So, ang pagbatayan nyo ng AMLAC record ay fruit of poisonous tree. Hindi nyo dapat ginamit yun. Ginamit nila para masabpina yung bank record. Pero hindi mo sinasabi na bawal isabpina yung AMLAC. Sa batas ng AMLAC, never, walang exemption. Ang AMLAC record ay top secret, confidential. Kaya mananagot yung taga-AMLAC. Ngayon, ang sinasabi niya ngayon, bakit nga pala kayo nagre-request? Di ba? Eto na, sumasagot na siya. Kasi, kaya sila nag-request daw para ikumpara. Ikukumpara lang? Bakit mo ikukumpara? Yun na nga po yun. Pag kinumpara nila, nakita nila na hindi pareho, nakakita na sila. Fishing expedition nga. Pinahamak mo lang yung sa sarili mo dyan. Ngayon, babanatan nyo si Pia Cayetano na bias. Lahat naman yan, bias yung mga tukmol na yan. Lahat po ng senator judges may bias na yan. Depende na lang sa negosasyon, yung mga mukhang pera. O kaya, yung mga balak sampahan ng kaso, baka bumaliktad, di ba? Pero nakita naman natin, in fairness, nakita ko po si Senator Marcoleta nung nagpunta sa Sandigan Bayan na masaya, maaliwalas yung muka. Natanggap niya na Ilang panahon lang yan, Senator Marcoleta, wag po kayo mag-alala. Yung pagkakakulong nyo, hindi yan habang buhay. Dahil kayo naman po, wala pong nagsabi kay Senator Marcoleta na ninakaw niya yung pera. Ang paratang lang po sa kanya, hindi niya dineklara